We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. И мы христиане. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် 미티안간시 힘을 люди святости. Tunatenda moyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. И мы люди с миссией. ปะเทียนเรียนอดวนมีกันสิ Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe bano. Bit Nazarene. Bit vosted ulchet kumus. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapetman ni iskopla hasoko kyang mafamerd na rende. Ni forso kyang ni onronghem. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 Bit ivniktekte. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe bano. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Hello! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon sa umaga na ito na may kagalakan sa ating puso dahil ang araw, ang linggo na ito ay isang celebration ng ating mga katatayan. Di po ba? Happy Father's Day sa lahat po ng mga katatayan. Nasaan po ang mga tatay? Yan, kaway-kaway naman dyan, mga tatay. Yan, Happy Father's Day po sa ating lahat. I'm sure mamaya, iba't ibang mga celebration po ang inyong mga gaganapin, kasama po ang inyong mga pamilya. But ganun pa man, we praise God for this morning that once again, tayo po ay magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon at higit sa lahat, nakikita na naman po natin ating mga kapatiran. Masaya po ba tayo? Nakita po natin sila? Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya dyan, hiniling ko pong lahat at tumayo. Awitin po natin ang Oh, I love you with the love of the Lord. At habang inaawit po natin, kamustahin po natin ating mga kapatiran. We love our kapatiran. Mahal po natin at kapatid sa pangalan ng Panginoon. Ayan. Sige po. Tayo po awitin at kamustahin po natin ating mga kapatiran habang po tayo ay umaawit sa Panginoon. Amen. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Saan pa? Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Batiin nyo rin ang Happy Father's Day. Love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pinakamalakas na palakpak. Purihin ang Panginoon sa gabi, sa umaga na ito. Tunay nga po ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. At alam ko po na lahat po tayo, meron po tayong mga pinagdadaanan, di po ba? Pero sa umaga na ito, hayaan nyo ang Panginoon ay maalyo sa atin at maramdaman natin ang pagmamahal niya. Maramdaman natin yung pagkilos ng banal na Espiritu na kung saan let's forget about ourselves and concentrate on Him. Amen po ba? Sabi ng salita ng Panginoon for the call to worship, shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name.
For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Enter His gate with thanksgiving in our hearts, O Lord, we thank You. As we come to You this morning, Panginoon, we humble our hearts before You. Dalayan ko, O Diyos, na patuloy mo kami, Panginoon, bigyan ng kagalakan ng aming puso, kapayapaan ng aming isip, Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, malaya kami, magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Dalangin ko, O Diyos, sa umaga na ito, patuloy mo kaming yakapin ng iyong pagmamahal. Dalangin ko, O Diyos, sa umaga na ito, Ikaw ay nasa kalagitnaan namin, Panginoon. Sa bawat awitin namin, Panginoon, ito ay nakapagbigay sa amin ng kalakasan, renew our hearts. At the same time, Panginoon, kami, Panginoon, na nagbibigay ng papuri at pasalamat sa iyo. Lahat ng aming mga inaawit, Panginoon, nawa Ikaw, Panginoon, ay napupuri. Dalahin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon, na papunta pa lang dito o naghahanda. Patuloy mo sila, Panginoon, pag-iingatan, Panginoon, na sa pagpasok pa lang nila, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, mararamdaman nila ang pagkilos na iyong banal na Espiritu, Panginoon. Help us to feel your presence, O God, this morning. I pray, Panginoon, maging inyong mga salita na aming maririnig pa ngayong umaga na ito, Panginoon. I pray our speaker, fill her with your Holy Spirit, Panginoon. Itago mo siya sa iyong malabay na pakpak ng Panginoon that we can see that Jesus shine, Panginoon, upon her life habang nakikinig kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Dalayan ko rin, Panginoon, ang praise and worship team, O God. I pray, Lord, that you anoint their voice, their hands, the instruments, Panginoon, na ginagamit. Wala kang ibang hangad, Panginoon, kundi papurihan ka. Bless them, O God, and I pray, Lord, that you will keep our faith in you, Panginoon. And Lord, maraming salamat, O God. We want your, and we pray, Panginoon, that let your Holy Spirit fall upon this church, O God, and cover this place with your blood in the name of Jesus, O Lord, we pray. We want to bring back all the glory and honor to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Happy Sunday po. Good morning. We will follow kahit ano man ang circumstances sa mga buhay natin. We will follow kung saan man siya pumunta. Pag sinabi niyang go, pag sinabi niyang stop, we will stop. Pag sinabi niyang go, we will go. Amen. Awitin natin to, I will follow. Let's sing. When you go, stay. I'll say. When you move, let's go. Hallelujah. All your ways are good, all your ways are sure. Side, high above my life, I will trust in you alone, in you alone. Where you go? Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow. Who you love, I'll love. How you serve, I'll serve. I lose, we will follow. Oh, light, let's go. Light into the world, light into my life. I will live for
there's joy. One more time. In you. Sa ating Panginoon meron. In you there's life everlasting. In you there's freedom for my soul. In you there's joy, unending joy. We will follow. You go. You stay. You move. Antipolo. Antipolo. One more time. Where you go, I go. Where you stay, I stay. When you move, I move. I will follow. Who you love, I love. How you serve, I serve. In this life, I will. We will follow. We will follow you, Lord. Yes, Lord. Amen. It's so very sweet to trust in Jesus. Amen. Jesus. Sabihin mo yung pangalan ng ating Panginoon. Let's say, sigaw nyo. Sino? Jesus, Jesus. How? Come on. How? Jesus, Jesus, precious Jesus. Oh, for grace to trust Him more. Hallelujah. Tis so sweet. Let's sing it. Tis so Sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the sin We of sing. the Lord. Jesus, Jesus. How I trust Him, How I move Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus. oh, for grace to trust Him. Sing Jesus one more time. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I move Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus. oh, for grace to trust Him, Oh, for to trust Him more. we give you, I give you more than a song. For a song in itself, It's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. We sing, I'm coming. Coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for
Antipolo, one more time. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you. It's all about you. We're sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I made. But it's all about you. It's all about you, Jesus. You're looking. You're looking. You're looking into my heart. Into my heart. You're looking. You're looking into my heart, into my heart. Antipolo, He's looking. You're looking into my heart, into my heart. We're coming back. We're coming back. We're coming back to the heart of worship. When it's all about you. It's all about you. Let's sing it. I'm sorry, Lord. Sorry, Lord. For the things I made. When it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Tayo po ay patuloy sa pananalangin. Tayo pong lahat ay kausapin ng ating Panginoon. Bigyan po ang ating atensyon sa Kanya sa umaga na ito. As we continue to pray for the body of Christ, sa ating pong mga kapatiran, maging ang ating pong sarili sa paglapit sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos, mapagmahal naming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, sa oras po na ito. Alam namin, Panginoon, ang aming pong mga kabigatan, ang mga problema, ay patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin upang makita po namin ang inyo pong kaluwalhatian, ang inyo pong paggabay, ang inyo pong patuloy na pagkalinga po sa aming pong mga buhay. Bagamat kami, Panginoon, ay nabibigatan, nahihirapan, alam namin, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu ay patuloy na binibigyan kami ng kalakasan. Pinapatatag kami sa bawat problema na aming pinagdaraanan. At sa oras na ito, Panginoon, ibinibigay po namin at inaalay po namin ang lahat ng kabigatan na ito sa inyo pong paanan. Nawa patuloy po kayong kumilos sa aming pong mga pamilya, sa aming pong relasyon, sa mga problema po na aming kinakaharap. At bukod doon, Panginoon, makita po namin ang kagalakan, ang inyo pong patuloy na pagbibigay sa amin ng kahinahunan na ang aming pong mga dinadalangin sa inyo ay nakakarating at kayo po ay kumikilos sa bawat bahagi po ng aming pong mga buhay. Panginoon, sa oras po na ito, dinadalangin din po namin ang kapayapaan na ipagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Hinihiling po namin na bagamat maingay ang kapaligiran na ito, marami pong ibinabato sa amin ng mga bagay na nakakaalis po ng aming atensyon sa inyo. Nawa, bigyan niyo po kami ng kapayapaan na hindi matatangay ng kahit anumang mga bagay sa mundo na ito. Ang aming pong pagtugon sa inyo, Panginoon, ay hindi masusukat, Lord, ng mga bagay na nagbibigay sa amin ng mga ingay sa paligid. Bagkus, Panginoon, ang aming pong panalangin, ang aming pong mga puso,
ay maging taimtim at maging kontento, Panginoon, sa inyo pong presensya. Panginoon, sa oras na ito, dinadalangin namin ng mga kapatiran na nagluluksa sa oras na ito. Mga nagluluksa at patuloy na lumalaban, Panginoon, sa mga hamon ng buhay dahil po sa mga kapatiran na may mga sakit at may mga kailangan pong gawin sa kanilang mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, dinadalangin namin ang Lindo at Cabales family sa pagpanaw po ni Sister Josie Lindo Cabales. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng patuloy na pagtitiwala, patuloy na kapayapaan sa pagpanaw po ng kanilang kapatid, nanay, tiyahin po sa oras na ito. At nawa, Panginoon, bigyan niyo po sila ng pagtitiwala, ng pagkakaisa sa mga oras na ito. Bagamat sila man ay nawala ng kanilang kapamilya, nawa, Panginoon, ang inyong paggabay ay patuloy na sumakanila sa patuloy po nilang paglakad at pagtitiwala sa inyo. Nawa ang kanyang pagpanaw ay maging paraan ng pagkakaroon ng matibay na relasyon ng kanila pong mga pamilya. At patuloy na makita na kayo pa rin ang Panginoon na gumagabay po sa kanilang pamilya. Salamat, Panginoon. Sa mga oras din na ito, Panginoon, dinadalangin po namin ang mga kapatiran na may mga sakit, patuloy na lumalaban po at tinatanggap ang mga gamot na nagpapalakas po sa kanilang pisikal na katawan. Nawa, Panginoon, gamitin mo ang kanilang mga maintenance, ang kanilang mga iniinom na gamot para sila po ay magkaroon ng kalakasan. Patuloy na bumalik ang sigla ng kanilang pangangatawan. At kayo po ang maihayag sa kanilang mga buhay. Kayo ang patuloy na sambahin nila, patuloy na palakasin ang kanilang mga katawan, at patuloy na manumbalik ang kanila pong pagtitiwala sa inyo. Sa oras din na ito, Panginoon, dinadalangin namin ang bawat kapatiran na nandito po. Salamat sa buhay ng bawat kapatiran. Pagpalain niyo sila, Panginoon, bigyan sila ng kasiglahan, ng kagalakan, na nagmumula po sa inyo, na ang kanilang kaligtasan ay maalala nila dahil kayo po, Panginoon, na naghahari sa kanila pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa inyo pong kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong pagmamahal sa amin, na patuloy na bumabalot sa aming mga buhay. Ang banal na presensya mo lamang, Panginoon, ang aming maramdaman, at kung ano man ang makakapag-alis ng aming atensyon sa inyo, nawa kayo, Panginoon, ang magbalik sa amin at pakinggan ang inyo pong pangungusap sa amin sa anumang kaparaanan. Maging ito man, Panginoon, ay sa aming inaawit, maging ito man, Panginoon, ay sa aming pagbabasa, at lalong-lalo na, Panginoon, ang kapangyarihan ng aming pananalangin ay patuloy na mapatatag ang aming pananampalataya sa inyo. Salamat po, aming Diyos. Salamat po, aming Ama. Salamat sa inyong anak na si Jesucristo, na patuloy na nililinis ang aming pong mga puso, ang aming pong mga buhay, para kami po ay maging busilak at magkaroon ng mas maayos na relasyon sa inyo. Salamat sa pagkilos at kapangyarihan ng banal na Espiritu, na patuloy niyo pong pinapatatag at pinapalakas ang paggawa, ang paglilingkod ng bawat kapatiran sa simbahan na ito. Kayo, Panginoon, ng maitaas, maluwalhati po sa aming mga buhay. At alam po namin na darating ang panahon, ang oras na kayo po ang palaging maghahari sa aming mga buhay. Ano man po ang kahinaan namin, hindi niyo po ito pahihintulutan, dahil alam namin na kami po ay may katagumpayan na nagmumula sa aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nais po naming ideklara, nais po naming ipagmalaki na kayo po ang aming Diyos, ang aming pong sinasamba sa oras na ito. Naway kami mapagkumbaba sa inyong banal na presensya. At patuloy po kayong kumilos at umikot po sa bawat kapatiran, sa presensya po na nandito po sa ating pong simbahan. Maraming salamat, Panginoon. Ang aming puso ay nasa inyo. Bukas niyo pong aming tainga, ang aming pong puso sa patuloy na pangungusap sa amin. Kayo po ang mahayag, maluwalhati, madakila. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. At patuloy po nating kantahin ang ating pong awitin
sa mga huling bahagi po na ito. I'm going Back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about coming back. you. We're coming back. Jesus. We're coming back. To the heart of worship, and it's all about you. All about you. It's all about you. Sorry, Lord. Jesus, I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ang salita ng ating Panginoon. Manatili po tayo nakatayo sa pagbasa ng kanyang mga salita. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Aklat ng mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 23 hanggang 24. Colossians 3, 23 hanggang 24. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoon pinaglilingkuran nyo at alalahanin ninyo pagkakalawa kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan para sa inyo. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng kanyang salita. Kakapun. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Good morning. Maaari niyo po bang kalabitin yung inyong katabi? Bigyan po sila ng pangangamusta, smile, pwede ring waki. Ayan. At kamustahin po ang kanilang nakaraang linggo sa oras na ito. Salamat po. Amen. Ang ating pong theme sa linggo po na ito ay tungkol po sa paglilingkod, service or serve. Ano pa ba yung pwede natin gamiting term? Paglilingkod at pagiging alipin, sabihin natin alipin sa ilan. Pero ang tema po is about service or serve. Sa oras po na ito, ang ating pong scripture ay mula po sa Colossus 3:23 to 24. Nawa kayo po ay mayroong kagalakan, kapayapaan po sa inyo pong nakaraang linggo. Alam kong ilan po sa atin ay naging busy at nagkaroon ng maraming gawain, malamang sa inyo pong mga opisina, sa inyo pong mga trabaho, sa inyo pong mga pamilya. Pero ang ating pong pananatili at ang ating pong atensyon nawa ay nananatili po sa ating Panginoon. Kaya bagamat maraming ingay, marami pong mga problema, tayo po minsan ay nabibisi or nagkakaroon ng mga pagkakataon na nawawala yung atensyon sa ating Panginoon, nawa kayo po ay makabalik doon po sa inyo pong focus sa Kanya. Nais ko pong magsimula muli sa panalangin bago po tayo magsimula sa umaga na ito. Salamat po aming Diyos sa inyo pong patuloy na paggabay sa amin. Ang inyo pong salita ay liwanag po sa aming mga buhay. Nawa ito po ay magkaroon ng pangungusap sa amin sa umaga na ito at kayo po ang maitaas sa aming pong pakikinig. Salamat po muli, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong scripture or text ay mula po sa Colossians 3:23 to 24 na nagtuturo po or may tema ng pagpapaalala sa mga kapatiran doon po sa church na yon o sa mga tagasunod ni Kristo na sila po ay mag-ingat dahil po sa mga iba't ibang maling katuruan tungkol po sa Panginoong Hesukristo. Dahil po na mayroon ng mga development, mayroon ng mga
pag-unlad ng kabuhayan, ang mga tao po ay nagkakaroon ng bagong kaisipan, bagong katuruan, bagong natututunan sa mga development po na ito. At isa po sa mga paalala po ng sumulat po ng mga taga-Colossians na mag-ingat po sila na matangay ng mga kung ano-anong mga turo na nagmumula sa iba't ibang mga tao sa kapanahunan na yon. At dahil po doon sa mga tao na yun, mas nagiging creative sila sa paggawa ng mga kwento, or sabihin na natin, nagiging mas tuso sila sa paggawa ng mga iba't ibang klaseng katuruan na konektado sa ating Panginoong Hesukristo. Kung sa panahon po natin ngayon, pwede natin sabihin na maraming umiikot na fake news o fake teachings tungkol kay Jesus Christ. At uso na rin po ito nung kapanahunan na naisulat yung ating pong scripture na ito. At dahil po doon sa mga fake teachings na yon, ang tendency po is nababawasan yung mga tungkol po sa salita ng Panginoon. Kung di naman nababawasan, nadadagdagan ng mga hindi naman konektado talaga sa mga katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Fake news nga po. At madalas nito, yung mga nakita nila, yung mga narinig nila na mga kwentong ito, na mga katuruan na ito, ipinapasa pa nila sa mga susunod na mga miyembro or mga tao na wala pang pagkakaintindi o wala pang kaalaman sa tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil po dito, iniingatan po ng bawat kapatiran noon na ma-preserve yung kabanalan, yung katotohanan na mayroon po sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo at yung kanya pong mga itinuturo. So nagpatuloy po yung pagkalat ng salita ng Panginoon, yung mabuting balita sa iba't ibang parte ng mundo. Nandiyan po yung sabi nila, pag tinanggap nyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, kayo po ay maging saksi saan? Sa Judea, Samaria, at sa buong daigdig. Parang ganun po. At dahil po dito, nagpatuloy po ito, literal na lumagana po ang mabuting balita at ang salita ng Panginoon sa bawat hindi mananampalataya at maging sa mananampalataya para sila ay may kapangyarihan, may kakayahan na ituro sa susunod na salinlahi. Ituro po yung kanilang nalalaman sa mga susunod na mga mananampalataya. So dahil po sa pagpatuloy ng mga Jesus movement, sabihin natin Jesus movement or parang mga katuruan ni Jesus, madalas po na hindi tinatanggap ng ibang mga kapatiran yung katuruan na to. At dahil sila po ay, sabi nga natin, mas matalino na, mas madami ng nalalaman sa kanila pong mga buhay, minsan ang ilan sa kanila hindi tinatanggap at binubuli or parang pinagtatawanan yung mga tao na nagsasabi ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil po dyan, ang ilan sa kanila nagrebelde, ang ilan sa kanila tumalikod na sa kanilang pananampalataya kasi napapahiya sila. Nagkakaroon sila ng mga, pinagtatawanan sila ng mga tao sa paligid nila dahil sinasabi nila na hindi naman totoo yan. At ano ba ang maidudulot ng Panginoong Hesukristo na sinasabi mo sa iyong buhay? Ano ba ang mapupulot namin dyan? Kaya ang ilan sa kanila, kung hindi po tumalikod na sa pananampalataya, ang iba lumalaban. Ang ibang sinasabi kong lumalaban, nagdadagdag ng ibang katuruan para ma-please nila or magkaroon ng attraction or parang mamagnet nila yung iba pong mga kapatiran na hindi ma-win sa ating Panginoon or hindi ba makumbinse ng salita ng Panginoon. So, dahil po doon, may mga ilan naman na sige, kumbinsido kami, kahit anong mangyari, kahit anong pagpapahirap ng mga tao sa paligid namin, magiging tapat kami sa ating Panginoong Hesukristo at sa Kanyang mga katuruan. So yun po yung naging problema noon. May mga against, may mga natakot, tumalikod na, tumakbo na, at kinalimutan na yung mabuting balita ng ating Panginoon at hindi na naging connected. Parang sasabihin nila na, hindi ako nagsisimba dyan sa Nazarene, kung halimbawang ganun man. Hindi ako nagsisimba dyan, sa iba ako nagsisimba. Ganun po yung mga sitwasyon ng panahon na ito. Kaya po doon, may mga ilan naman na walang tigil, trabaho ng trabaho,
pagpapatayo ng simbahan, fellowship dito, Bible study, mas naging tapat po yung iba. Pero ang ilan sa kanila ay tumalikod na. Isa po sa mga basihan ng pananampalataya o pagiging konekto po ng isang Kristiyano nung unang panahon ay yung nakasalamuhan nila, yung mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. So para masabi po na kayo ay nasa tamang katuruan, sa tamang koneksyon o tamang simbahan kung saan nagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, kailangan daw po kayo ay nakakonect sa mga teachings nila. So paano po natin masasabi yun? Ang basis po nun, kailangan nilang mapatunayan na yung connection nila totoo doon sa mga disipulo ni Hesukristo. Sino ba yung mga disipulo ni Hesukristo nung panahon? Marami po yun. Ilan yun? 13 ba? De, 12. 12 po ang disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. At sila po ay nakakakilala ng iba't ibang tao doon po sa 12 na tao na yon. At doon po sa 12 na tao na yon, kailangan nilang mapatunayan na totoo yung aking pakikipagkaibigan sa kay Mateo, kay Simon Pedro. O close kami niyan ni Bartolome, close kami niyan ni Tomas. So kailangan po nilang mapatunayan yun para masabi na sila ay tunay at nagbibigay ng katotohanan or turo na totoo doon sa mga susunod nilang disciples. Sa ganoong paraan po kumalat yung salita ng Panginoon mula sa Jerusalem at napunta na sa iba't ibang lugar. So kapag hindi po nila napatunayan na sila ay may koneksyon, mayroong pakikipagkaibigan doon sa mga apostol ni Jesus, maari po kayong akusahan na pagiging erehe or heretic. Nagbibigay ng false teaching or nagpapakalat ng mga maling katuruan na mula sa mga maling tao. Kaya po doon, may ilan na kumalat na mga issues nung panahon na yon, hindi tao si Jesus. May mga ganon. Ay hindi, ano lang yan, nananaginip lang kayo. Kumbaga, ang ilan sa inyo, gumagawa lang ng kwento. Pero ito po ay, alam natin na hindi naman totoo dahil ito po ay mga milagro ng ating Panginoon. Ito po ay mga katuruan na naramdaman, narinig, nakita ng mga milagro ng mismong mata ng mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Ilan po doon sa mga heresy, si Jesus daw po ay isang Diyos, hindi ang mismong Diyos. A God, hindi the God. So yun po yung mga katuruan. May ilan din naman po na nagsasabi na hindi daw po totoo ang banal na Espiritu o ang Holy Trinity. Wala daw po yung katotohanan. Ang Diyos Ama lang ang pwedeng sambahin at hindi nagkatawang tao ang Diyos sa langit. So dahil po doon, may mga ilang numbers po ng mga Kristiyano na naiimpluwensyahan dahil po dito. At ilan sa kanila, imbis na kumpirmahin na tama ba talaga itong mga sinasabi ng mga nagpapanggap na mga nagtuturo ng salita ng Panginoon, ang ginagawa nila, pinapaniwalaan lang nila agad. Oo lang sila ng oo. Parang, okay, sige. Dahil yan ay narinig ko at medyo may dating yung inyong pananalita, may lakas yung inyong boses, paniniwalaan na natin to. Kahit nasabihin natin na ito ay hindi tungkol sa katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, ang nangyayari, yung mga nahihirapan at pinapahirapan ng gobyerno nung panahon na yun, minsan naduduwag na lang at wala nang ginagawa para ipakalat ang salita ng Panginoon. Ang ilan din sa kanila, matapang, pinapakalat ang salita ng Panginoon pero pailalim, underground. Ganun po yung kanilang ginagawa. Ayaw na nila ng mga pang-public na mga declaration o public preaching para sila ay hindi atakihin ng mga tao at maging ng gobyerno nung panahon po na ito. Ang isang Kristiyano po ay isang kalmadong tao. Naniniwala po ba kayo doon? Ang isang Kristiyano, pag tayo po ay inaway, ano pong ginagawa natin? Tayo po ba ay maghahanap ng panghigante sa taong yun? Di ba hindi po? Ang isa pong Kristiyano ay taimtim na pinapanalangin ng tao na ito. Ang isang Kristiyano na to, pag may umaway sa kanya, kakalimutan na lang at ipapanalangin. Ang isang Kristiyano, sa totoo lamang po, ay mapagkumbaba.
at hindi naghahangad ng paghihiganti kapag tayo po ay ginawan ng kasamaan ng hindi maganda ng ating kapwa. Kaya po, yung ating po scripture ngayon ay paalala po na tayo po ay maging aware sa mga maling katuruan, maling atensyon, maling Diyos-Diyosan sa paligid po natin. Pinapaalala po sa atin ni Apostol Pablo na kayo ay may bagong buhay na bilang isang Kristiyano. Hindi na kayo yung mga kagaya ng hindi pa mananampalataya na pag may gumawa sa inyo ng hindi maganda, hahanap at hahanap ng dahilan, hahanap at hahanap ng rason para masaktan muli yung tao na yon. Hindi na po tayo ganun. Ang katuruan po na ito ay bagong buhay, bagong karakter, bagong pag-uugali po sa ating Panginoong Hesukristo o natagpuan po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil po tayo ay namatay na sa krus, sa ating mga kasalanan, na ipako na kasama po ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, ang kanya pong muling pagkabuhay ng pagkatapos ng 3 araw ay nagpapatunay na tayo po ay resurrected na. Tayo ay may bagong buhay na at iniwan na natin yung lumang tayo sa krus na yon. Dahil po dito, kailangan nating maintindihan na number 1, ang Panginoong Hesukristo ay namatay po para po sa akin at sa aking mga kasalanan. Kasama pong naipako ng ating Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Pangalawa po, ang rebelde ng katauhan natin ay naipako na. Ang pagre-rebelde natin, dapat hindi na po natin yan binibigyan ng puwang sa ating pong mga isip. Hindi na po natin yan binibigyan ng parang i-entertain natin, na bibigyan natin ng masamang pag-iisip sa ating kapwa. At higit sa lahat, tandaan po natin na ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon ay nagdudulot ng bagong pag-asa, bagong pangarap, bagong buhay. Malamang ang ilan po sa atin, bagong mga kaibigan, kung tayo man ay mayroong mga dadalhin sa bagong lugar. Nakasama ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang paalala po sa atin, kung titingnan po natin o iaangat po natin yung ating pong atensyon doon po sa scripture na yun, dadalhin po tayo sa verses 1 to 4 ng chapter 3. Doon po natin makikita ano ba yung kahulugan nito, ano ba yung context po nun. At sabi po doon sa Colossians 3, 1 to 4, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay sa panlupa. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati kayo sa kanyang kaluwalhatian. Ito po ang encouragement na ibinibigay sa atin ng context, ng kahulugan ng ating pong scripture ngayon. Na about service. Ngayon, kung kayo po ay mayroon daw po palang, kapag kasama nyo na ang ating Panginoong Hesukristo, kayo daw ay may bagong pag-iisip na. Ang inyo pong kaisipan ay makalangit na. Kaya ang inyong pagtatrabaho, ang inyong paglilingkod sa anumang kaparaanan ay buong puso na inaalay nyo sa ating Panginoon. Hindi na daw po kayo naglilingkod sa mga tauhan o sa inyo pong mga amo na dito lamang sa mundo na ito. Pag kayo po ay may bagong buhay, ang iniisip nyo na lagi, maglilingkod ako sa Panginoon. Alam ko, matutuwa ang Panginoon pag ako ay nakakitaan ng kasiglahan sa aking trabaho. Dahil may bago ng pag-iisip kasi kayo po ay Kristiyano na. At pag ang isang Kristiyano, ano ang katangian ng isang Kristiyano na nakay Kristo? Laging nakasmile sa trabaho. Hindi bugnutin. Ano pa? Ang ilang mga bagay pag naglilingkod tayo sa ating Panginoon, laging mayroong kapayapaan at hindi nagiging dahilan ng pag-aaway-away sa opisina o sa trabaho. Kung sabihin natin wala naman kayong trabaho o opisina, ang ilan sa atin, hindi naging dahilan ng pag-aaway-away ng mga kapitbahay. Dahil kayo ay Kristiyano na, kayo ay mayroong bagong kaisipan na nagmumula sa ating Panginoon. Makalangit na
yung lahat po ng inyong iniisip. Maka-Diyos na. Hindi na puro kabigatan ang ibinibigay natin sa community na meron tayo. Yun po ang sinasabi dito na context, kahulugan po ng ating pong scripture. At ngayon po, ang maganda po dito, doon sa text po natin na chapter 3 ng Colossians, holistic or pangkalahatan, yung pong sinasabi dito na reminder ng paglilingkod. Sinabi po dito, ang inyo pong paglilingkod dapat ay maging buong puso sa inyong lipunan, society. Pangalawa, relasyon sa pamilya. Naglilingkod po ba tayo sa relasyon natin sa ating mga pamilya? Kayo po ba ay bumibisita sa mga kamag-anak na hindi niyo na nakikita ng matagal na panahon? Kayo po ba ay naglilingkod sa inyong mga trabaho? Paano po yung paraan ng inyong paglilingkod sa inyong mga amo, sa inyong mga boss? Yun po yung sinasabi dito na pangkalahatan na paglilingkod. Lipunan, relasyon sa pamilya, at yung ating relasyon sa ating pinagtatrabahuhan. Paano daw po natin maaalagaan po yung ating pong mga relasyon sa pamilya na hindi nako-compromise or hindi naapektuhan yung katotohanan na mayroon ng banal na kasulatan? Madalas po kasi na sa mundo ng ngayon, kung ano yung nauuso na pakikitungo natin sa ating mga kapwa, yun yung madalas na nating nagagawa. Pero hindi po ito ang katotohanan minsan ng banal na salita or ng ating kasulatan. Minsan nadadala tayo dahil yun nga po yung uso. Pero maging babala po ito sa atin na tayo dapat ay nakatayo sa katotohanan lamang ng salita ng Panginoon. So nauuso daw po dito, lalo na sa panahon natin ngayon, yung mga contemporary culture o yung nauuso. Kung ano yung uso, yun yung maingay. Kung ano yung uso, yun yung madalas susundin ng mga tao. Ang aking pong teaching na ito or aking pong research na ito ay nasabi ko na sa mga kabataan nung ako po ay nag-speak sa kanila, sa mga young professional. At madalas po, yung contemporary culture or sabihin na natin sa academic world, postmodern culture, ito po yung mas maingay sa society po natin ngayon. Lahat daw po ng nauuso, kung totoo po ito, nagmumula daw po ito sa Amerika o sa mga bansa na puti. So lahat ng uso na kanilang sinasabi, lahat ng kanilang inaakto, lahat ng kanilang kaisipan, yun daw po ang susundin ng lahat ng tao sa buong mundo. Ganun po yung realidad natin sa panahon na ito. So, sa panahon na to, iba naman po ang tawag doon sa postmodern culture. Sa next slide po. Kung makikita po natin, ito na po yung kahulugan ng uso sa panahon natin ngayon. So sabi po dito, it rejects what has been dominant worldview in the West since the 7th century. Postmodern culture daw or postmodernism o yung mga uso daw ay may katangian. Meron pong sinasabi na katangian dito na ang katotohanan daw po ng mga bagay na nauuso is taught to be culturally influenced, relative to particular times, places, and people. Pangalawang katangian daw po ng katotohanan na mga uso sa mundo natin ngayon is communicated through people's narrative or stories. So ang katotohanan na daw po ngayon ay kung ano yung kwento ng kapitbahay nyo na naranasan nila, naramdaman nila, yun na daw po yung katotohanan ngayon. Kaya lang po, may mga problema tayo sa ganyang katuruan. Kung ano po yung katotohanan ngayon at kahit hindi po ito base sa moralidad o sinasabi ng salita ng Panginoon, magkakaproblema po tayo doon. Next slide po. Kung ang dati po, ang katotohanan ay lagi lamang mula sa Western country, sa mga puti, ito na po yung katotohanan ngayon. Next slide. Yung pong mga Asian ay pwede ring sumikat sa music industry. Yung mga Asian na mga tao, sisikat sa buong mundo. Hindi lang yung mga puti ang pwedeng maging uso sa buong mundo, kundi Koreano, Pilipino, ay nagiging kilala na rin sa buong mundo. Next po, ito pa. Yung sumunod naman doon, pasensya na po sa napili ko. Ang susunod naman po doon, ang katotohanan daw po, sabi dito, ay
na ipapahayag sa pamamagitan po ng kwento ng iba't ibang tao. Kilala niyo naman po yung mga taong ito, yung ilan sa kanila. Kasi sila po ay may mga vlog. Sila po ay kilala dahil sa mga kwento ng buhay nila. At yung kwento po ng buhay nila, madalas, napakatotoo, very real. To the point na kung ano yung ginagawa nila sa bahay, gagawin nila. Minsan may pagkakataon na sila ay nakakapagmura, may mga pagkakataon na sila minsan ay gumagawa ng mga sabihin nating kalokohan, pero ito na po yung tinatanggap ng ating lipunan ngayon, na kung ano man yung kanila pong sabihin, gawin, at ipagawa, pwedeng-pwede po yun sa ating lipunan ngayon. Dahil naranasan, naramdaman nila, narinig nila. Ito po yung mga katotohanan ngayon na ating pinag-uusapan ngayon. Na kahit wala po itong basihan sa salita ng Panginoon, kahit ito po ay hindi katanggap-tanggap sa moralidad ng ating Diyos, okay lang. Dahil ito na yung uso ngayon, ito na yung laganap sa ating lipunan. At dito po papasok yung ating po pagiging Kristiyano. Na paano natin ipapahayag, paano natin ipaparating sa mga anak natin, sa mga kaibigan natin na, oo nga, uso nga yung mga bagay na yan, yung kanyang ginagawa is maganda, pero ito ba ay nakatayo sa salita ng ating Panginoon? Ito ba ang nais ng Diyos na gawin natin sa ating pong mga buhay? Babalik po ulit tayo dun sa scripture. Ito po yung mga bagay na pwede nating ipaalala sa kanila ng lumang buhay at bagong buhay na kasama ng ating Panginoon. Una po, doon tayo sa mga bagay na makamundo o yung mga lumang gawain ng isang hindi pa mananampalataya. Nire-remind po tayo ng scripture natin o ni Apostol Pablo sa pagre-rebelde na meron tayo noong tayo ay dating hindi pa mananampalataya. Ano po yung mga katangian nun? Yung dati pong pagre-rebelde natin. Sabi po sa verse 5 to 7 ng Colossians 3, pagnanasang makamundo, pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, evil desires, kasakiman sa isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan or idolatry. So ito po yung mga katangian ng mga wala pang relasyon sa ating Panginoong Kristo or masabi natin na uso sa paligid ng wala pang buhay na kasama ang Panginoong Kristo. Pero dahil po tayo ay mayroong pakikipag-isa sa ating Panginoong Kristo, dahil nga sinasabi natin na tayo ay nakipag-isa na, tayo ay nakabilang na sa mga anak ng Diyos, may bagong buhay at mayroong transformation, may bagong pag-asa at bagong attitude na kasama ng ating Panginoon. There will be transformation na sinabi po sa verses 8 to 15. At ito na po yung buhay na meron sa pakikipag-isa po natin sa pagiging ganap na anak ng ating Panginoon. Nandyan po yung itatakwil na daw po natin yung galit, puot at sama ng loob. Ano pa po yung sabi dyan? Iwasan na daw po yung panlalait at malalaswang pananalita. Ano pa po? Huwag daw po magsisinungaling sa isa't isa. Maging mahabagin, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis. Kaya ba natin magtiis? Naalala ko tuloy nung isang araw, nung sumakay po ako ng sasakyan at medyo nainit. Kaya ko ba magtiis, Ate Sol? Kaya simula po doon sa binyahe namin, paypay po ako ng paypay. Pero nakita ko sa sarili ko, natutunan ko, may pagtitiis. Sige lang, paypay kahit pawis na pawis ako. Pero yun po, nakita ko na, makakristyano palang ugali yung ganon. Yung mga simpleng bagay na ganon. Pinagpapawisan, nagugutom, pero hindi pa luto ang sinaing or hindi pa luto ang ulam, may pagtitiis. Kristiyano pong maituturing yung mga bagay na yun. Sabi pa dito, mapagpasensya sa isa't isa. Ano po yung mga pagpapasensya nyo sa isa't isa? Sa mga asawa nyo po, ano po yung madalas na ginagawa nila na nasusubok yung inyong pasensya? Hindi ko na po sasabihin, kayo na lang po nakakaalam ng mga bagay na yon. Sabi pa po dito, kung may hinanakit kanino man, nagpapatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So, kung meron daw pong nanakit sa inyo, masamang sinabi, at hindi naman totoo, imbes na saktan nyo sila pabalik, ano yung ginagawa nyo? God bless you po.
Sige po, pagpe-pray ko na lang kayo. At kung may pagkakataon, kausapin nyo na lang na hindi naman po totoo yun, kapatid. Ganun na lang po yung gagawin natin. Dahil tayo nga po ay may bago ng new life in Christ. So last po, taglayin ng pagmamahal na nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Kung mayroon daw po tayong pagkakaisa, pinapagana daw po natin yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. At sa kanya pong pagre-remind ng mga bagay na ito sa mga mananampalataya po sa Colossians, nire-remind din daw po tayo about godly family relationship, godly family relationship, tsaka yung work relationship. So sabi ko nga po kanina, pangkalahatan po yung reminder ni Apostle Paul doon po sa ating pong scripture, na kayo po ay magkakaroon dapat ng bagong buhay sa inyong lipunan, bagong buhay sa inyong kapamilya, at higit sa lahat, bagong buhay sa paraan ng inyong pagtatrabaho. So dahil po dito, as we get closer po sa personal relationship po natin sa ating Panginoon, yung pong relasyon daw natin sa inyong mga katrabaho, o sa inyo pong mga amo, o sa inyo pong, kung sino man yung inyong pinaglilingkuran, ito man ay pamilya nyo, pinaglilingkuran nyo, o yung lipunan na pinaglilingkuran nyo, aayon daw po lahat. Aayos. Dahil kayo ay mayroong pakikipag-isa na sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil po dyan. So, meron po tayong mga tanong na pwede nating pag-aralan po sa umaga na ito. So, una po, gusto ko ding maging Kristiyano at magkaroon ng malapit na relasyon sa aking Panginoon. Pero, paano ko sila maipapakita sa kanila na yung aking pagiging Kristiyano na ihahayag ang Panginoon sa aking buhay? Yung aking pagiging isang Kristiyano, paano nila makikita sa paraan ng aking pagtatrabaho? So, yun po yung pag-uusapan po natin. Unang-una po, tayo po ba ay mapagkakatiwalaan? Sa ating pong mga trabaho, sa ating pong mga ginagawa, mapagkakatiwalaan po ba tayo? At pag sinabi po natin ng mapagkakatiwalaan, ito po ay sa lahat ng bahagi, sa trabaho, sa relasyon, sa pera, at doon mismo sa trabaho na binigay po sa atin. So we need to be responsible. Walang Kristiyano na hindi responsable. Amen po ba? Lahat tayo ay napagkakatiwalaan sa ating mga trabaho. Tayo po ba ay nagiging isang mabuting katiwala sa ating mga trabaho? Isa po sa mga bagay na nais ko pong ibahagi ay yung isa pong kwento na madalas po, noong kabataan po ako, madalas na nagiging parte ng mga activity sa simbahan natin, sa church natin. Madalas, DBBS at camp. Sino po yung nakaka-attend ng camp sa mga kabataan? Pag umatin po tayo ng camp, at ako po yung halimbawa nasabihan na tutulong sa mga campers, ilan po doon na kailangan kong gawin ay magpaalam. Kasi nagtrabaho po ako pala. Yun, nagtrabaho po ako dati sa isang kumpanya. At kailangan ko pong ipagpaalam sa aking amo, sa aking boss, na ako po ay magtatrabaho, boss. Kaya lang, 3 araw po akong mawawala. May iwan ko po yung trabaho na nandito po sa opisina. At ako po ay tutulong sa church para po sa camp, para po sa anumang retreat na meron. So, isa po dun sa mga naiisip ko na paraan na magiging isang mapagkakatiwala ang tao ay dalhin po yung laptop sa ng trabaho doon sa lugar ng pagkakaroon ng camp. Dahil po doon, mini-make sure ko na kahit papano sumisilip-silip sa mga email ng mga boss or ng mga katrabaho para malaman natin yung mga bagay sa opisina, bagamat tayo ay nandoon sa ating pagkakatawag ng ating Panginoon sa kung saan man tayo napunta. At the same time, tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, pero hindi rin po natin kinakalimutan yung responsibilidad natin at tayo po ay napagkakatiwalaan doon po sa ating mga pinapasukan na trabaho. Tayo po ay tumatawag sa mga amo natin na, okay naman po at tumutulong naman po ako sa
mga ka-team ko. At madalas po, kahit isang linggo pang nakabakasyon, isang beses o dalawang beses, tumatawag po sana tayo doon sa ating mga pinagtatrabahuhan para ipaalam sa kanila na tayo ay present or tayo pa rin ay available or mapagkakatiwalaan sa anumang kaparaanan. Sumunod po naman na kailangan po nating ipakita ang isang pagiging Kristiyano is pagsumikapan din po yung spiritual na buhay sa ating po mga trabaho. Paano po nila nakikita na kayo po ay isang Kristiyano sa inyo pong mga trabaho? Kayo po ba ay, ito madalas, nagpe-pray pag kakain. Tapos tatanungin na ng mga katrabaho, ay, born again ka? Ay, Christian ka? So madalas ganun po yung tanong. Pero bukod po doon, sa mga practical na bagay, ano po yung mga bagay na nakikita ng isang katrabaho sa atin? Doon po natin maipapakita yung ating pong buhay na pinapahalagahan din po natin yung ating spiritual na paglalakbay. Ibig sabihin daw po, we commit our time, ang ating energy po sa pagpapalago ng ating personal na spiritual na buhay. Kung tayo po ay nagbibigay ng oras sa pamilya, maganda po yun. Kung tayo po ay nagbibigay ng oras sa ating pong trabaho, napakabuting bagay po yun. Kung tayo daw po ay nagbibigay ng oras sa ating barkada, sa ating mga kaibigan, mainam din po yun. Pero higit sa lahat, mas pinagbibigyan din daw po natin ng pagpapahalaga o oras yung ating spiritualidad or spiritual life. Naalala ko po yung isang lesson sa Sunday School sa mga kabataan ay ang pagiging citizen of heaven. Paano daw po tayo magiging isang, anong tawag sa citizen? Mamamayan ng kaharian ng Diyos. Paano daw po natin maipapakita yon? So, isa po dun sa mga nabanggit sa amin pong pinag-uusapan ay yung paglalaan ng oras o ang term is investing our time sa iba't ibang mga bagay. Okay na okay mag-invest ng ating oras at lakas sa savings. Okay pong mag-invest ng time and effort sa relationship mag-asawa. Okay na okay mag-invest ng ating time sa ating pamilya. Pero wag na wag daw po natin kakalimutan na paglaanan ng investment din yung ating spiritual na buhay. Unang-unang magiging hadlang or magiging problema pag tayo ay lubos-lubos na naglaan ng oras sa mga bagay sa mundo na ito, unang sinabi doon, nasisira, kinakalawang, nabubulok at nananakaw. Nako, marami pong ganyan sa panahon ngayon. Nabubulok daw po. Ang dami niyong nilagay sa rep na gulay, pero hindi nyo naluto, ilang linggo, nabulok. Ang dami niyong nilagay na inipon na pera sa alkansya, ang problema, nanakaw. Ang dami niyong nilagay na, ano pa ba, alahas, sa lagayan ng alahas, ang problema, kinalawang, kumupas yung iba. Naluluma. May isa pa, ang dami niyong biniling damit sa garage sale. Sana wag yung garage sale sa church. Pero ang dami niyong biniling damit, ang problema, nangamoy cabinet, hindi na nagamit. Aba, ano yun na? Rhyme. Binili sa cabinet, hindi na nagamit. So, lumuluma po ang mga bagay sa mundo na meron tayo ngayon. Kinakalawang, ano pa? Nabubulok. May isa pa, nag-save, nakalimutang nag-save sa bangko, nagsarado na yung bangko. Meron pala akong nailagay na pera sa bangkong yun, nalugi yung bangko. Hindi na niya naalala, hindi na niya na-withdraw yung pera. May ilan pati, nag-save daw. Ang tawag nangyari dito, na-phase out yung currency, yung banknote, nabaliwala. So, hindi ko naman po sinabi, huwag kayong mag-save. Ang sinasabi ko lang po dito, ibalanse po natin, paglaanan po natin ang mga bagay na mas pinapahalagahan daw natin. So kung meron po kayong mga bagay na inyong pinaglalaanan, huwag niyo pong kakalimutan na paglaanan ng atensyon, ng oras, ang inyong spiritual na buhay. Dahil po dyan, ang mga bagay daw po na maka-Diyos ay hindi kakalawangin, hindi masisira, hindi mananakaw ng sino man at hindi lumilipas.
kailanman. Ang salita ng Panginoon ay nananatili noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya higit dapat na ito yung mga bagay na pinapahalagahan po natin sa ating pong mga buhay. So dahil po dyan, ang salita po na work heartily or pagsumikapan ninyo na paglilingkod ay usually ginagamit po natin sa ibang parte ng scripture natin na physical heart. Ibig sabihin, pag sinabi po na, next slide po. Pag sinabi po natin na work heartily or work with all your heart, yung talagang ibubuhos nyo po yung inyong buhay, yung inyong attention po dun. Madalas po na sinasabi, sa Biblia po ito yun lang physical na aspeto, yung nakabase sa emosyon. Ibig sabihin, pag hindi ko gustong pagtrabahuhan itong bagay na ito, pag hindi ko feel na pumasok at ayokong ibigay yung aking puso, hindi na lang. Ayoko muna, hindi ko muna gagawin. Bukas ko na lang gagawin. Yan po yung sinasabi madalas. Pero ang napakaganda po sa ating pong scripture na sinabi doon pag sumikapan nyo, ang term is, sa Tagalog po, ang sabi doon is buong puso. Sa Tagalog ay buong puso. Sa English ay work heartily. Ang sinasabi po dyan is soul. Sabi po din doon is totality, pangkabuuan na kaluluwa, buhay, ano pa yung nakalagay? Isip, puso. So hindi lang pala nakabase ang paglilingkod natin sa Panginoon at sa mga tao na pag gusto ko lang, pag nais ko lamang, pag yun yung sabi ng puso ko. Pero ang sinasabi pong paglilingkod dito, buong buo, walang itinitira, walang nasasayang, kundi buong puso, kaisipan, malamang katawan, physical na aspeto ay kasama po dyan kasi soul pangkabuuan, andyan po ay ibinibigay natin sa ating Panginoon. Ang buong puso po natin, buhay, isip, puso, inilalaan natin sa paglilingkod, hindi lamang sa tao, kundi lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ang ating pong paglilingkod ay hindi nakabase sa ating naiisip lamang, kundi kasama po yung puso doon. Kaya sana po tayo ay may pag-iingat sa ating pong mga spiritual life. Na ma-inspire po tayo, ma-encourage tayo na yung mga bagay na paglilingkod natin, sabihin natin, nakakapagod namang paglingkuran to. Lagi na lang may utos, lagi na lang ganyan. Hindi na po maging ganon. Ang paglilingkod po natin bilang isang Kristiyano ay yun talagang inilalahat po natin. Yung ating pong kaluluwa, yung puso, maging yung isip, pinapagana rin po natin. Dahil po sa ating bagong relasyon, bagong pag-asa na mula sa ating Panginoong Hesukristo. So, sabi po dito, hanggat may buhay sa ating pong ginagawa, hanggat mayroong pagmamahal, may buhay, inilalaan daw po natin ito at pinag-iingatan daw po natin ito sa ating mga buhay. Pahalagahan daw po natin ang mga bagay na ito. Napakahalaga din daw po na nai-inspire tayo sa pangako at salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Na hindi po, pag tayo ay may problema lang, ayaw na natin paglingkuran ng Panginoon. Pag tayo ay mayroong kaunting pag-aaway lang sa paligid natin, iiwanan natin yung ating commitment, yung ating pong mga ginagawa sa pamilya, sa lipunan at sa ating Panginoon. At maging dito po sa ating church, dapat daw po ang paglilingkod natin ay kaganapan at hindi nakabase sa anumang panggugulo sa paligid natin. May mga pagkakataon po bilang isang pastor na ang paglilingkod ay nasusubok, lalo na kapag may mga bagay na nakakaapekto po sa emosyon namin. Tao naman po kami, hindi po kami robot. Pero may pagkakataon na minsan pag nasasaktan at kayo ay mayroong pupuntahan na prayer meeting or mga prayer life or prayer devotion, may pananalangin na, Panginoon, naway ang aming atensyon ay manatili sa inyo. At yun yung maganda kasi naipapakita po yung pagiging tao natin at naiha-highlight o mas
naluluwalhati yung atensyon natin sa ating Panginoon. Hindi man tayo masyado mang maingay ang paligid na ito, tayo, ang atensyon natin ay nananatili sa paglilingkod natin sa Panginoon at buong puso nating ibinibigay sa Kanya. Pangatlo po at panghuli, paano makikita yung ating pong pagiging Kristiyano sa ating pong paglilingkod, pagiging mapagkumbaba. Ang mga Pilipino po, natural na mapagkumbaba. Totoo po ba yun? Pag po ang mga Pilipino ay dinala sa iba't ibang parte ng mundo, sila po ay talagang ready to serve, ready to be humbled ng kanilang serbisyo. At kahit ano pong klase ng pagtatrabaho, sila po ay nakakakitaan ng excellence sa kanilang ginagawa. Saan nyo man dalhin, ito man ay maliit na serbisyo, ito man ay tagabukas ng pinto. Naalala ko may nagkwento sa aking pastor sa New York. Sabi niya, alam mo, malaki ang kita ng mga Pilipino sa New York. Pero ano pong trabaho? Tagabukas ng pintuan ng condominium. Alam mo kung sino yung mga nandung mga nakatira? Mga NBA players. Pero ang gagawin lang niya, magbubukas lang siya ng pinto. Pero ang kanya pong kaibahan sa ibang mga nagkatrabaho, nakangiti lagi. Laging nakakakitaan ng pag-asa. Hindi man Kristiyano, higit na siguro pag Kristiyano. At yun ang trabaho. Dahil tayo ay Pilipino na Kristiyano, tayo ay may kagalakan, tayo ay may respeto, tayo ay may pagpapakumbaba. Yung pong sinasabi ng pastor na yon na kumikita sa pagbubukas lamang ng pintuan, nagbibigay ng tip sila, Durant, yung mga NBA players. So madalas sila ay, yun lang yung gagawin niya, bubuksan mo sila ng pinto, and then inspire na sila, thanks bro, may tip. Yun po sila kumikita sa tipping system. So yun po, ang ating pong paglilingkod ay nakakakitaan ng kagalakan sa ating pong mga buhay. Kasama po doon yung ating, hindi man tayo, ang pagpapakumbaba ay hindi nakabase sa ranggo, titulo, posisyon, o ano man yung nakikita natin sa paligid natin. So walang pinipili na paglilingkod. Kahit sino daw po na ating kayang paglingkuran, ano man ang estado sa buhay, ready po tayo dyan. Hindi lamang Pilipino, kundi isang Kristiyano lalo. Kung tayo daw po ay isang Kristiyano, hindi po natin iniisip na ito ay si mayor, ito ay si governor, ito ay si, sino ba? Si barangay captain, kundi tayo po ay naglilingkod lamang sa kanila. Isa pa pong gusto kong nais i-share is yung paglilingkod na nakita ko noong nakita ko si Mayor sa Antipolo. So sabi ko, darating yung Mayor sa graduation ng isang elementary school, Central po. Tapos titingnan ko, obserbahan ko kung ano kaya yung gagawin ni Mayor. Marami kayang bodyguard, marami kaya siyang dalang mga bodyguard. Nung dumating po itong mayor na to, doon sa graduation ng Central, nabigla ako kasi hinahanap ko, nasan yung mayor? Nandito na pala sa gilid namin. Wala akong nakitang kaguluhan, wala akong nakitang kahit anong komosyon o ingay. Dumating lamang siya ng tahimik at nung binidyohan ko din, nakita niyo po yun sa Facebook siguro, ilang minuto pa, tinanggihan niya yung sasabit sa kanyang bulaklak. Sabi ko, ang galing naman. Sabi kong ganun. Napaka-humble, napaka-simple ng kanyang pagdating. Kasi hindi ito kinailangan ng atensyon, hindi niya kinailangan ng kahit anumang mga palamuti para siya ay kakitaan ng mataas na estado, kundi siya ay dumating lamang ng may magpapakumbaba at paglilingkod doon sa ilang libong estudyante yon, elementary school Central. So hindi ko alam kung ilang libong estudyante yung nandun, but ipinapakita niya na siya ay isang lingkod ng bayan, pero alam ko, ang mas napansin ko, siya rin ay isang lingkod ng Diyos. Siya po ay isang Christian. Nakita ko po siya sa isang church na umaattend madalas. Kung di ako sigurado, alam ko CCF ang kanyang church. Pero yun po,
na-highlight hindi lamang yung katauhan ng tao, kundi yung kanyang pananampalataya sa Diyos, yung sa paraan ng kanyang paglilingkod. So kahit daw po ang mga royalty or kahit anumang mga boss sa ating pong kapaligiran, ito po ay reminder sa atin na tayo po ay hindi naglilingkod sa tao, kundi higit sa lahat tayo po ay naglilingkod sa kataas-taasan Diyos ng ating pong buong mundo. Kaya kung tayo po minsan ay natitempt, tayo po ay natutukso na panghinaan ng loob, na parang walang kinahihinatnan yung ating pong mga ginagawa, wala pong ginagawa. At madalas po, yung ating pong mga tao sa paligid natin ay parang tila hindi tayo pinapansin sa paraan ng paglilingkod. Tandaan po natin na ako ay naglilingkod sa aking Diyos, sa aking tagapagligtas, sa Panginoon ng lahat ng mayroon sa mundo na ito. At ito po ay mas madaling magtrabaho, mas inspired po tayong magtrabaho. Dahil tandaan po natin, ang mga bagay ng mundo na ito ay nasisira, nabubulok, kinakalawang, nananakaw. Ngunit ang paglilingkod natin sa Panginoon, higit sa lahat, ay hindi nababaliwala. Kung tayo po ay naglilingkod sa Kanya ng hindi lamang nakabase sa ating mga karamdaman, emosyon, kundi inilalahat po natin yung paglilingkod natin sa Kanya. Ano po yung sabi doon? Puso, isipan, kaluluwa, maging yung inyong lakas ay inilalaan niyo po sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil po dito, sa context po ng ating nabasa, kasama rin po doon, tandaan natin, yung paglilingkod natin sa lipunan. So kung ano po yung nakikita ng mga tao sa ating paligid, malamang makikita po yun at sisilipin yung pagiging Kristiyano. Sabihin nila, ay ganyan ba maglingkod ang isang Kristiyano? Ganyan ba talaga ang ituturo ng inyong simbahan? Kaya higit sa lahat, manalangin po tayo, nabigyan tayo ng kapangyarihan at ng kalakasan ng banal na Espiritu na paganahin po yung ating pong pagiging Kristiyano sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, at sa lahat ng mga kaharap natin na tao. Na hindi lamang po nakabase kung sino po yung ating kaharap, kundi ito po ay maging katotohanan po sa ating pong mga buhay na kahit walang taga-church, o kahit wala si pastor, or kahit nasa saang lugar man tayo ay naglilingkod ng buong puso dahil ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos natin na tagapagligtas at Panginoon ng lahat ng bagay. Kaya nais ko po kayong ipanalangin, tayo pong lahat ay manalangin at alam ko na ang ilan sa atin ay may mga nais pong ipanalangin. Ang oras po na ito ay inilalaan ko po sa panahon ng ating pananalangin. Ang inyo man pong mga kabigatan, ang inyo man pong mga problema, sitwasyon sa inyo pong mga buhay, sa inyo pong tahanan, ay gumugulo po sa inyo or may mga pagkakataon na ito po ay patuloy na ginagamit ng kaaway para maalis po yung inyong atensyon sa ating Panginoon. Nawa ang ating pong mga buhay ay manatili na nakatuon sa ating Panginoon. Ang ating atensyon, ang ating pong mga ginagawa ay ialay natin sa ating tunay na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, banal naming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito. Salamat, O God, dahil kayo po ay tunay sa aming mga puso, sa aming pong mga buhay. Ang aming pong pagsamba sa inyo ay hindi nakadepende sa mga ibibigay po ng aming kapaligiran na panggugulo o pag-aalis ng aming kapayapaan. Ngunit ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay Panginoon na nagbibigay ng kahinahunan, ng kapayapaan at ng patuloy na pag-iingat po sa amin. Salamat, Panginoon, at kami po ay namulat sa katotohanan na ang mga bagay na mayroon po sa mundo na ito ay naluluma, kumukupas,
nananakaw at kinakalawang o anuman mga bagay na nasisira. Ngunit ang inyo pong pangako, ang inyo pong pag-ibig sa amin ay nananatili anuman po ang dumating na pagsubok sa amin. Kaya Panginoon, tulungan niyo kami na makita lagi ang inyong presensya, ang inyo pong kaluwalhatian, ang inyo pong paggabay sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay. At higit sa lahat, Panginoon, kayo po ay maitaas sa paraan po ng aming paglilingkod. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging maingat sa pagtanggap ng anumang mga bagay na makapag-aalis po ng aming atensyon. Turuan niyo po kami na ang aming pong mga buhay ay maging katotohanan, patotoo po sa mga taong nakapaligid po sa amin. Salamat, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo. At patuloy na hinihingi ang inyong paggabay sa amin sa anumang kaparaanan. Turuan niyo kami, Panginoon, na maging mapagkumbaba anuman ang estado po namin sa buhay at higit sa lahat, pagkatiwalaan po ang inyong paggabay po sa amin. Give us your heart, Panginoon. Give us your heart that is willing to serve you no matter what circumstances, Panginoon. May we pray and be reminded, Panginoon, na kayo po ay patuloy na hanapin namin at patuloy na kami po ay magkaroon ng aming pagmamahal sa inyo sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon. Naway patuloy po naming maramdaman ang inyo pong pagkalinga sa amin sa lahat ng panahon. Kung kami man, Panginoon, ay may pagkukulang sa inyo, kung kami man, Panginoon, ay hindi nagiging tapat na Kristiyano, isinusuko po namin ito lahat sa inyo. Hinihiling ang inyong kapatawaran sa amin. Sa inyo pong patuloy na paglilinis sa aming puso, sa aming pong isipan, naway magkaroon po kami ng kalayaan na kayo po ay paglingkuran, bigyan ng aming atensyon at oras sa lahat ng panahon. Salamat, Panginoon. Kami po ay tapuos-pusong nagpapasalamat sa pag-ibig na inyong inilaan, sa bagong buhay na aming natanggap, sa pakikipag-isa po namin sa aming Panginoong Hesukristo. Naway ito po ay maging ebidensya at patotoo po sa lahat ng aming ginagawa. Papurihan po kayo, nawa. Maluwalhati po ang inyong pangalan. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat, Pastora Erica, sa napaka mabuting mensahe para sa mga Kristiyano, para sa atin po lahat. At parang ang nasanay na ako, na dinatnan si Pastora na dumating kami NYI, parang ano. Ngayon, isang mabuting mga ngaral sa Panginoon. Kaya God bless you, Pastora. Kaya patuloy lang po natin na purihin ang Panginoon na hindi naman po napakabuti po ng mga kayamanan na pwedeng maipon sa atin, lalo na yung mabubuting karakter na binahagi sa atin na Pastora. Pero lalong mabuti rin naman kung marami kayong kayamanan na naipon at higit sa lahat, lalo kung kami ay nakakabahagi ng inyong kayamanan, lalong mabuti po yun. Kaya purihin po ang Panginoon. Tayo po ay patuloy na magsamba sa Panginoon sa pamagitan ng ating mga tithes and offering. Tayo na lang po ay pumunta sa harapan para sa ating pong offering box.
Tayo po'y manalangin, pagpasalamat po natin ang ating mga kaloob, aming amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa paulit-ulit po namin, O Diyos, na pasasalamat sa inyo. Kayo naman, O Diyos, ay walang sawa rin sa pagbibigay ng pagpapala sa aming Panginoon. Kaya anuman po ito, O Diyos, na mga kaloob ay pong pagpalain, maging pagpapala sa lahat ng aspeto ng iyong kabuuan ng AFCN, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat pamilya. Pagpalain niyo po ang pamilya ring AFCN, Panginoon. Ang papuri ay lahat sa iyo, maging kalugod-lugod lahat ang mga pagpapala po ito, ang mga kaloob po ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. At dako po tayo sa ating mga announcement ay palagi po ang ating araw na pagsamba ay alas 9 ng umaga tuwing linggo. Maliban na lang kung may mga pagbabago, tayo katulad ng mga nangyari na tayo ay lalabas sa ating family day. Ano po? At ang ating Wednesday ay regular din po na meron tayong prayer meeting every Wednesday 7:30 p.m. At ganun din ay ang mga bawat grupo o ating mga affinities ay merong mga gawain katulad ng NYI. Mamaya meron po silang gawain at 2 o'clock in the afternoon. At Men in Christ ay meron din po gawain every afternoon din naman. At ganun din po ang mga ladies. Sila ay mayroong mga prior announcement na lang pag meron silang mga gatherings. At kung kayo naman po ay mayroong mga special na counseling sa inyo, ay makipag-ugnayan na lang po tayo sa ating mga pastors. Andun po sa harapan o nandun sa ating program yung mga numbers po nila. Okay, mismo kayo ay magsadya sa kanilang sa church kung kailangan nyo ng appointment ng inyong mga pakipag-usap po sa kanila. Kaya pinupuri po ang Panginoon. At saka iba po namin ng mga announcement ay sa ating bayanihan sa sasakyan, tuloy-tuloy pa rin po. At by next Sunday, hindi ko alam, magkano na ba amount natin, Brother Miko? Meron na ba? So, tuloy-tuloy lang pong ating, malapit na po tayo makabuo kung tayo po ay regular na magbibigay ng ating pong pang-sasakyan para sa ating pong church. Ayun, at saka yung mga nag-birthday pala, magbi-birthday pala this coming week, ay advance na natin silang batiin. Si Angelo Cirojano ay sa 17, sa Monday po yon. Si Cedric Jersey Zambrano, magbi-birthday po sa 18. Si Rizalyn Zambrano sa 19 naman. Si Ate Gina Olaer sa 20. At siyempre si Mara sa 21 ay sila po magbe-birthday this coming week. At sana rin po kami ay merong matikman sa inyong mga kaarawan. Ano po? May mga, pwede lang po kayo mag-post doon sa family day natin kung kayo po ay magpapakain. Ano po? At salamat din po pala sa ating flower ngayong araw na to, si Eloy o si Angelo Cirojano. Siya po ang nagbigay sa atin ngayon ng napakagandang bulaklak. At meron tayong mga announcement pa para bago yung ibang sa DBBS natin, ay meron pong presentation ng ating NYI. Ano po? Hello, Kuya Charlie. Hello, Kuya Charlie. Oh, naririnig kita. Hello, Sammy. Naglilinis ka na naman. Maaari ba akong tumulong?
lagi mo pong pinapanatiling malinis itong tindahan ng laruan. Oh. Medyo may sipon po ako ngayon. Kaya may dala akong sariling basahan. Oh. Di ko hahayaang maglinis ka sa aking tindahan. Dahil ikaw ang paborito kong customer at hindi ko maaaring hayaan ka na lang maglinis at magtrabaho sa akin. Sige, mukhang malinis naman dito. Ba't ka po naglilinis? Dahil may inaasahan akong importanteng bisita. At yun ang toy maker. Wait, the toy maker? Di ko akalain na dadating ang taong napangyarihan at maka-importante. Ay, ako rin hindi ako makapaniwala eh. Pero dadating siya at susurpresahin niya tayo. Napakalinis na ng laruan dito at yung iba pa ay may protektado ng kaon. Oo nga eh. Siguro, kaya pupunta yung toy maker kasi babalaan niya ako kasi hindi ko nabibenta ng maayos yung mga laruan ko. Ba't kaya pupunta ang toy maker? Ayan, maraming salamat sa inyong toy maker. Kaya, ito po ang tema ng ating DBBS for this 2024. So, makikita po natin dito na toy maker can transform kids, no? Ang mga bata kasi mahilig ng gumawa ng mga toys, but through this DBBS, we will teach them to make toys o paano natin i-connect ang toys sa kanilang espiritual. So, since ang mga bata ay mahilig ng toys. But this time, minsan po kaming kumakatok sa inyo. Meron po kaming cookies na ibibenta po sa inyo. This is cause fundraising for DBBS. Meron po tayong expected na 200 na mga bata with the outreaches po natin. At ang bawat cookies po ay katumbas ng 50 pesos. 50 pesos po ang kids, katumbas ng 5 bata na ini-sponsoran po ninyo. So sa bawat cookies na bibilhin po ninyo, meron po tayong bata na nabibigyan ng kanilang merienda everyday po kasi 5 days DBBS po to, pang-5 araw ang kanilang graduation. So sana po, tayo po, meron po kaming cookies nandun po sa gilid. Kung hindi po kayo, magsimula na po tomorrow. Actually, tomorrow na po magsimula ang ating DBBS. Umaga po sa outreaches po ang mga teachers, then sa hapon dito po sa ating church. So nawa po, let's support po sa DBBS 2024, The Toy Maker. Kaya po, mamaya po sa paglabas ninyo kung gusto nyo kumuha or gusto ninyo i-Gcash yun na lang yung pambayad, pwede din po. Sige po, marami pong salamat. At may additional announcement pa po tayo. Doon sa ating Couple Sunday, bowling fellowship, next Sunday sa 23, alas 2 ng hapon, mag-reply po kayo kay Ate Sol o kay Ate Annie doon sa mga pinorward nila para kung sino po yung confirm na nakasama. Not necessary na, kasi yung iba nasa abroad ng asawa, yung kay iba hindi naman nakakasama natin sa church. Okay po, basta may asawa po kayo, nandito man o wala, kayo po ay kabahagi na makipag-participate. Kasi hindi lang naman po yung ating ang mayroong prize ay meron din naman mga individual. Kaya ini-encourage po namin kayo na makipag-fellowship next Sunday, alas 2 po ng hapon para sa ating pong couples bowling fellowship. Kaya magandang araw po. Maraming salamat. Iyon po lahat ng ating mga announcement sa araw pong ito.
Muli po, tayo pong lahat ay tumayo. Tanggapin po natin ang benediction na ng biyaya ng ating Panginoon. Tapikin niyo po ulit yung inyong katabi. Encouragement po sa kanila kung ano man po yung kanilang mga kabigatan. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po sa katotohanan at paalala po ng inyong salita sa amin. Salamat po dahil pinaalala mo sa amin na kami po ay dapat maglingkod ng buong puso po namin na hindi nakabase po sa anumang kaguluhan po ng paligid namin. Nawa ang aming pong paglingkod ay maging taus-puso po sa aming mga puso at patotoo po na kayo po ang Diyos na buhay at nananatili po kami sa inyong presensya sa aming po mga puso. Ang Diyos ng kapayapaan ang siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang walang kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Hesus Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Purihin nawa si Kristo magpakailanman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po. God bless you.